Ayan, sa mapagpalang araw po, andito tayo ulit dito kay nanay. Yung inalala ko po dito na yung bahay po natin dito na feeling ko masasayang. Kaya in-update ko po kung anong magiging kalakaran. Ayan. So kung tutuusin naman kasi hindi siya bilong dito sa kabila. Sa kabilang party nung lupa kasi nasa siya, government siya. So may bakod doon hanggang doon, no. Ayan, pakita ko po, ayan, yung na yan, kable na yan. Ayan yung bakod. So hindi pasok doon yung pinatayo nating bahay. Kaya hindi ko alam kung bakit babayaran si nanay ng 8,000 para ipatanggal yung bahay. So ngayon, hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng nanay. So tanungin natin si nanay. Nay, magandang hapon. Kamusta? Anong balita? Bibigyan daw ako ng kanina nag-usap kami, sabi ay bigyan daw ng 20,000. Hindi na ako kuya papayag. Bali, gusto nila, tinaasan nila na yung 20,000, hindi man kuya papayag. Yung laki-laki ng gastos to. Tapos wala naman ako titirahan na. So bali tinaasan nila yung 8,000 na. Patingin nga nung nung papel nila. Bali kasi ang mga dito kasi yung unang sulat. Ayan, so napaloob dito yung ayan yung bumili nagpabili. Tapos yan, mayari at walang karapatan na manirahan at magtayo ng anumang bahay o istruktura sakop sa lupa nila o ito ay sa harapan ng lupa nila at ito ay labag sa batas ayon sa New Civil Code of the Philippines as amended. So hindi naman hindi naman to nila sakop, di ba? Hindi naman nila lupa to. Kahit nasa harapan ng lupa nila, kung hindi naman nila lupa to, wala silang karapatan na paalisin kayo dito. Tapos ayan, ang aking kliyente ay maluwag na magbibigay ng tulong pinansyal or financial assistance na hindi higit sa 8,000 piso. 8,000 pesos ang ibabayad lang. So ito ay ibibigay sa inyo simula ng patanggal ng bahay at paglilinis sa lugar. Ibibigay na ang naiwang kalahati. So bali bibigyan kayo ng kalahati, 4,000 muna para ipalinis ang bahay. So maraming nagsabi na wala silang karapatan na magpaalis dito dahil hindi naman nila lupa to. Pangalawa, kahit nasa harap kayo ng lupa nila, kung hindi naman sakop sa lupa nila, wala silang karapatang magpaalis. So baka yun yung dahilan kung bakit tinaasan nila ngayon yung offer. Bali ginawa nilang 20,000 na. Ikaw, Nay, anong plano mo? Hindi na ako papayag. Bakit, Nay? Kalaki ng gastos to Laki ng gastos to, hindi pero ang gastos to. Pira lang yan, mawala na. Ako wala na ko tirahan, wala na ko tutulugan. Nag-iisa lang ako dito. Pero Nay, maganda siguro yun, Nay, na na 20,000. Ano sabi nung kapitan, Nay? Yun ang sabi, wag lang daw kayo aalis dahil hindi manila to sa hindi daw nila sa tapos sasabi daw harap. Paano yung maging plano mo? Hintayin ko yan, kukuhanin ko yung kailangan ko dito. Hindi pwede basta-basta lang tayo kung ano Maghintay ako, mismo yung abogado, yun ang gusto kong haharapin, hintayin. Sino ba yung pumunta dito? Sa February pa. Nag-uwi na siya sa Manila. Mabalik na sila sa February kay may balance pa to ng 2 million. Hindi, I mean, sino yung pumunta dito? Dito? Sa bahay ko, wala pa. Yung nag-offer ng 20,000? Yung
sa kabila dun. Yung may bahay baga dun. Mga Valencia. Kaya nandyan yung tao nga nagakuha ng mga kliyente na makuha ng lupa nila. Sabi ko, bakit ikaw ang inutusan? Siya umarap dito. Bakit kaya? Kasi nay, kung ako naman, kahit mga 50 mil, okay na to, papabayad ka na lang. Kulang Tapos, pa din. kahit na, May ako, may tubig ako. Babayaran ko sa kanila lahat. Magandang usapan, hindi nga pasa-pasang. 100, no? Oo. Kasi ito, maabot naman ng 150 ang pagpatayo natin dito eh. Isang taon pa lang itong bahay na ito eh. Kasi nay, hindi, kahit na, hindi ka din pwede mag-stay dito kasi wala ka ng kasama dito. Kaya nga. Kailangan mo din umalis, pumunta sa anak mo. So, itong bahay, kahit bibilin to ng mga, kung ako ang anuhin nito, kung mabayaran lang kayo ng 8,000, hindi ako papayag na sirain nila. Tapos 8,000 lang. Kasi hindi naman nila lupa to. Pangalawa, hindi naman, wala silang karapatan na ipatanggal to kahit sa harap nila. Kasi hindi naman nila lupa to. Lupa naman ng gobyerno May to. bakod sila, may kuhit na dyan sila eh. Sila mag-ano kung paano nila paalisin yung tao. Depende na lang kung gobyerno ang magpaalis. Diba? Hindi, sila doon din papayag. Bala na daw magkaano to ano. Ang kapitan eh, yung amin dito kakampi. Dapat naman ay sa kamahal ng mga materialis. Di ba ga? Huwag naman silang ganun. Sila ay gusto lang nila kumita, milyon dyan. Milyon na kita nila dyan. Pagbibinta ng loti-loti. Loti-loti ka dyan. Kaya sabi ko kung paano pag wala daw, sabi naman kasi niisip ko kung wala talagang choice, kailangan yung umalis. Sayang yung bahay. Kasi kabago-bago pa nito oh. Yung kung paano to. Hindi na talaga umuwi dito sa tatay. Hindi ko na yung kailangan sir kasi may babae na siya doon. Paano mo nalaman na may babae doon? Dami nagkapinto. Dami nagkapinto sa akin dito. Pero kahit anong man gagawin niya, wala na ko pakialam sa kanya. Kadanaw siya, o dami na siya utang. 40 bukod. Magkano mo lang maani yan, 60 bukod. Pagkaumpisa pa lang talo. Ganun sa kanya. Kumbaga, kamag-anak ito may ari dito. Hindi na sa inintindi. Baga? Oo. Kung sasabihin niya nga, wag na kayo aalis dyan, ako nang bahala sa inyo. Kamag-anak na yan, lupa na yan dyan. Perer. Sakit sa kaluban. Kaya nga, bahay, pangalawa, pangatlo, laking pasalamat kung ako'y nagkaganito. Isang taon pa lang dito. Ako na, hindi naman ako nang hinayang na mawala to. At least, nabigyan kayo ng pagkakataon na makatira ng komportableng bahay, hindi matutuluan. At least, naranasan nyo na tulungan nabigyan ng pabahay ng kalingap. So, hindi naman ako magsisi na paalisin kayo or mawala yung bahay. Dahil nakinabang naman kayo naranasan nyo din kahit paano yung may bahay. Inisip ko ngayon ay dapat mo nang anong tawag mo to? Umuwi sa Manila. Kasi saan ako basta babayaran man nila ako sang tama para makapatayo man ako doon sa bahay. May sarili man ako doon lupa sa Iloilo mo. Saan doon? Sa Iloilo. Iloilo ka lang umuwi. Sinong kasama mo doon? Hindi, nandun pa mga kapatid ko. Dami pa ko pamilya doon. Yung anak ko dito na sa Las Piñas, kaya nakaasawa baga. Di uwihan ko na lang doon lupa ko. Sabi ko yung pera dito nga makuha ko. Patayo ko din doon ng bahay kang magnegosyo naman. Nandun ako sa piling ng mga pamilya ko. Napatay naman mga magulang ko. Di huwag naman baga sobra-sobra nga doon halos naman lang nila ihingiin. Saan baga pupunta yung 20 mil na yan? Maliit lang yung 20 mil. Akala nila ay
Baka napanood nila yung vlog na kaya tinaasan nila. Kuro eh. Dapat naman eh, tagad ang tamang presyo. Kahit man na kalahati yung 100 na lang. Tanggapin. Para may paikot man ako sa aking sariling bahay. Kahit maliit na lang, ipaikot na ako sa mga. Bakit ganyan? Parang wala naman yan sa batas ang sinasabing 8,000 na yan. Sa tambak man ang magkano kinaya natin sa tambak, 10,000. Ang tambak pa lang, ano? Sa patyaw pa, 30,000. Diba ga? 33. Oo. Pakyaw. Either sa yung umigamit ka pa, ano dito, meron din kami gamit no galing sa Binsuls. Ngayon nga, umlugi talaga pag Kaya ano. ako sakit sa kaluban ko eh. Kala mo, sakit sa kaluban ko. Sige man ako ng bintinan sa gamot ko eh. Para gusto ko magpalakas ako ng gusto para makauwi ako sa amin eh. Malakas na malakas. Nalulula pa ako masakay sa bus. Hindi palikas ang pagalingan. So, di ka pupunta doon kay ano, sa ano mo? Sa anak mo? Sa Las Piñas. Mm. Makapunta eh. Kaso lang hindi muna ako alis dito hanggat hindi ko makuha ang gusto ko dito. Sir, sayang. Baga, malaki nga parang tinubli nyo na ang tinulong nyo sa akin nang wala akong mga bahay dito nga binagsakan ng malaking kahoy. Hindi baga? Hindi. Gusto ko, sabi ko, harapin ko yung abogado. Bakit kayo nga harap sa akin? Kung sinong kausap ko, yun na ang kausapin ko ulit. Hindi na kayo mag-intra dito. Hindi naman bagayan ay sino baga papayag. Sa tabi nga dyan, hindi nga papayag. 150 ang hiningi. Sa tabi niyan dyan. 150 hiningi sa kanila. Hindi nga nag-alis. Anong 150? 150 babayaran sila 150? Oo. Tapos? Una-una 250 din ang hiningi nila. Eh, nag-ano si Tommy, nagpababa. Nagbaba din sila. Sinabi ko sila, yun din sa akin eh. Mas magandang bahay ko sa kanila. Hindi ba ga? Ito pulidong gawa ito. Hindi eh, basta-basta lang ano itong bahay-bahay. Okay lang sana baga kung paalisin nila kung magpalit dito ng mga trabahante dyan. Pinabangan nila. Hindi ba ga? Hindi pala. Sisirain. Hindi ang sayang. Sayang ang bahay na ito. Bigyan ka lang ng ganun. Anihin mo ba gawin kahit 50 mil, sir? Wala ka maano sa 50 mil na yan. Pawid. Saan ka na matitirik? Kita masiyahian mo lang sa Iloilo. Malaki na magastos mo. Diretso ko sa Iloilo eh. Magkanong barko, bagang kapawid. Ang simula dito sa Maynila. Sa kamahal ngayon ng mga magbilihin lahat-lahat. Sa kanila, okay lang ganyan. 2 tao nagpunta sa akin dito. Hindi ko yung nagbitaw. Sabi ko, hindi ko kayo kausap. Kausap ko yung abogado. Hindi biro, sabi yung pinastos dito sa bahay na ito. Ano ako impake ko na nung mangyari. Nandiyan na nakatago na lahat. Impake ka na? Oo. Nilagay ko na dyan eh. Malungkot. Isa lang po dito. Yan nag-tira sa bahay. 4 na buwan na yan. Hindi na po nag-ano sa kanya. May bisyo yun. Wala iniisip. Matanda na siya. Pag siya'y nagkasakit. Pagkayaan ko na ganyan. Kasi kung susuatin ko siya, nalula ako, nahilo. Kasi may dugo pa gano'n. Kala ko okay na kayo at matanda na kayo ay. Hindi. Hindi pa pala agad-agad ito'y gagaling. Kasi kung sa mga tubig baga, parang kumulo ang utak ko. Pag sumulwa. Kaya hindi pa pala. Hindi nga, medyo mild lang. Kung hindi stroke talaga ako.
Hanggang dito na mamanhid-manhid lang, pero okay ng salita ko, hindi na pukol. Una, paglabas ko, sabi ko, sakit sa paglakad ko, hirap ako, pinabayaan. Saan mo binenta yung mga kaldero? Puntaron lang ang aking gamot. Itatlong buwan baga ang gagamot. May nabili naman sa kaldero mo? May nagbili man eh, marami man ako mga kaibigan. Man nagbilis lang ng mga binili na ako gamit. Bandang huli, binibigyan naman nila ako ang pambili ng gamot. Kasi 4 na klaseng gamot ko yun. Paglabas ko sa ospital, marami baga binigay na resita sa akin. Tapos sinusuplayan nila ako pagkain. Kaya nagpasasalamat din ako sa kanila na ako'y tinulungan nila. Matuwang sa aking buhay dito. Nagkasakit niya ako na ano nga ako dito, natumba ako dyan, wala ako, sulo-sulo lang ako. Ang ginawa ko lang, binuhusan ko lang ulo ko ng tubig para yung dugo nga nagakulo bigla na magbaba. Pero hindi na ako pala nakatayo, nagagapang na lang. Bandang huli, tagal bago ako natulungan, bago ako dinala sa ospital. Lasing pa yung lalaki na yun, nagdala sa akin, walang awa. Sige lang. Nakatingin naman ang Panginoon ko sa akin. Basta dasalan ko, kapit lang po. May naina na sirang loob ko kahit sa pagkain ko. Iwan ko baka na ganyan na ako kain. Kaya dadasalan ko, nagdadasal ko. Kung kaman nga na ako kasulbo, saan ako ka sa mga kapatid, hindi ako nagasulbo. Sinusulbo ko lang po ginap. Gusto ko na mga kapatid ko, umuwi na lang daw ako doon. Yung anak ko, uwi na lang daw na kung magkano man sabi, yung presyo ng bahay mo, umuwi ka na lang dito, pinapapayaan ka naman lang dyan kada. Pero sarilang taon ako dito, 15 years na ako. Ang sipag-sipag ko dito sa napuway. Buhay pa yan ang tatay niya, ako nag-aalaga yan. Pinaliwalay ako, maisip. Matagal na kayo nagsama nun? Ha? Matagal na kayo nagsama ng tatay? Oo. Ilang taon na? Matagal na Sama? 15 years na, 16 years na. Ngayon lang kami 4 na buwan na kami naghiwalay. Nandito na ako, matagal na ako dito. 16 years doon pa ang bahay namin. Nasa loob. Alam mo, dati sa loob kami, kasi sila caretaker dyan ng may-ari ng lupa dyan. May karapatan kami. Ngayon pinalabas kami dito. Tapos basta-basta ganun ng 8,000. Ano daw yun? Tapos ginawa na bike. Kung bigyan na lang kami ng isang babahayan, kung bigyan ako ng isang luti, bilihan ako dyan, ibinta ko, layas ako. Di ba ka? Hindi man ko nilaman, kaya alam ko man na sir, ang mga batas-batas, kaso lang ayoko lang talaga magsalita. Tahimik lang ko yung tao. Tinitiis ko lang ngayon. Ito lang naman yung gawa natin, kaso maluma na rin. Ayan, yung ibang yero nito maganda pa. Kung tatanggalin ito, yan, sakop lang ito sa gobyerno. Pangalawang pabahay ng Erwin TV official. Diyos ko, sayang. Pero ganun na lang. Ganun na lang na pag pag maharap-harap kayo dito, sabihin mo na lang yung gastos ng bahay, no? Tapos sabihin mo, hindi din kasi papayag yung vlogger na 8,000 lang din ang bilhin. Kahit ako sir, hindi ako papayag. Bahala na kung ano mangyari. Hindi ako papayag. Baka ipabarilin kayo dito, Nay. Tagal na pinagsikapan kung Nay, bahay. paano kung barilin kayo dito? Kanino? Masalita. Ang aking dating sponsor. Kung gusto siya ng lupa na ito ay kamag-anak din sa may-ari dito. Kaya ako naghahingi na ng tulong sa inyo. Tulungan nyo naman ako. Sana kung
example, babayaran kayo or else kahit ano, wag na lang magpumilit siguro. At mga 50, 70,000. Okay na yan siguro, Nay. Sa akin, sir, kailangan magtulong naman sila sa akin. Baga dagtas-taasan na manilap na nung kapasidad sa bahay na ito. 20,000 lang ang ano nila. Ano baga mangyari sa 8,000 o ano lang yan? 20,000? Anong mabili nun? Hindi na tumulit na ito ganito. Ako, kung kaunay, kung anong ano mo, kasi baka anuhin nila, hindi na sila magbayad, hayaan ka na lang dito, tapos kailangan mo din naman umuwi kasi mag-isa ka lang dito. Yun, kailangan ko umuwi. Yung sasakyan. Mauna na tayo.